Coach, congratulations on this win. Still perfect in Pool D and malaking panalo to against Streamline. What can you say about how the team performed tonight? Sobrang happy. Siyempre, di namin in-expect talaga na mas straight set. But ang good thing is, sobrang nakaka-proud yung team, both coaches and players, and yung management din sa support. And kung paano kami nag-prepare, sobrang happy kami kasi pinus talaga nila na magawa. Well, nagko-commit ng error, but ang good thing kasi paano makabounce back. So, yeah, magiging namin to, magiging bala pa namin para mas mag-improve pa kami. Sorry. Thank you, Coach. And for Erin, grabe rin yung naging contributions mo for the team and going up against Streamline and si Sheena din, how does it feel being able to get this big win against them? I think for me, happy po ako kasi yun nga, ready ako na mag-contribute para sa team, any position. Tapos, yun din, yung isang factor na parang yung preparation din namin. Mas naging siya namin, parang foundation siya sa game na to. Kasi sobrang namin talaga detailed, talagang every skill talaga pinapractice namin talaga para maging 100% kami. And going up against Coach and Sheena, syempre nakakaba din at first. Kasi syempre, former coach. Kasi lahat teammates, especially the rest of the Dreamline kasi nakakasama ko sila sa training dati. So nakakaba at the same time, parang na talaga, exciting na ganito na yung laruan dito sa pro. Parang sobrang happy ako na, yun nga, nakapag-perform ako ng maayos against them po. Thank you. The floor is open for questions. Thank you. Coach, ano lang masasabi sa progress ni Erin so far with the team? Number one, reason why siya yung muna namin kinuha sa draft. Kasi alam ko yung magiging impact niya or malaking help para sa team. Actually, every training kasi nag-uusap kami sa position niya. And then, after yung last game namin sa Viga, sabi ko, Erin, middle ka. Kailangan kita dito sa gitna. Kasi alam namin yung pwedeng mangyari. Knowing Creamline, alam niyo naman kung gaano katibay yung team na yan. And talagang kailangan mas ready kami. Not only the starting six, but of course yung paano yung palitan ng tao. So, sobrang happy ako sa kanya and alam ko pa yung pwede niyang i-improve, especially pagdating sa pro and sa pagiging sipag, talagang all out and yung mga details na kailangan niya pang malaman. Open yung communication namin, so I'm sure mas maganda pa yung magiging future niya. So, ikaw, Erin, paano mo lang ine-embrace yung mga ganong tasks and challenges na binibigay rin? I think for me po, pag nabibigyan ako ng challenge, I think for me, opportunity siya para sa akin. Kasi yun nga, kaya ako kinuha sa job kasi kailangan nila ako. So I have to perform na kahit anong position man yan. Mag-setter man ako. Kahit anong position man yan, basta ready ako. Kasi nga, at the same time, ayun yung role ko eh. Parang ginusto ko yung gantong role, ginusto ko yung gantong position. So ako, I have to be ready and kailangan talaga mag-perform ako 100% para sa team. Speaking of yung challenge lang na yun, bukod sa matagal ka nga sa sistema ng MU all these years, ano yung pinaka-biggest challenge ng pagpasok sa Signal bukod sa bagong sistema and yung conversion nga ng role from middle to opposite and bali lang? I think yung middle to opposite, parang madali naman na siya for me kasi nung season 84 nag-opposite na ako, tapos 85 middle. I think yung challenge for me is yung connection kala Ate Jel and Ate G kasi nga iba yung set namin from NU, iba yung system namin. So, iba din yung sa Signal kala Coach Shock. So, I think yung open communication, very important siya sa team. Lalo na nga bago lang ako and nagsiswitch ako ng position. So, kailangan talaga both sides open kami sa mga feedbacks ng para syempre yung mga ganong bagay, malaking tulong din siya para sa team. And for Coach, noon po yung Creamline, lalo na nitong huling taon yung mga naging laban nyo, dikit at medyo siguro masakit din yung mga naging pagkatalo. sobrang sakit. Sobrang sakit. Bukod po sa mga bagong piyesa niya sa team, ano siguro yung nakita yung pagbabago ngayon? Kaya naangatan nyo yung Creamline sige. I think yung preparation talaga namin. Ang laking bagay sa amin yun. And then yung ilang days na nagbigay sa amin ng opportunity before this game. Malaking factor. And of course, yung lineup namin na ready talaga sila kung ano yung gusto namin ibigay na role sa kanila.
And hopefully mas mapatibay pa namin. Not enough to na parang sabihin namin okay na. Kumbaga ito pa lang yung isa sa mga part ng process namin na kailangan mag-step up pa kami and huwag makontento kung ano yung nare-reach namin this time. So, Coach, although syempre pre-season pa lang, pero parang first win nyo against Dreamland in 3 years? yes. In 3 years. So medyo gano'n nyo ito ibibuild yung confidence nyo? Siyempre ano to, malaking bagay sa amin. Knowing na kahit sinong team naman yun naman yung goal. Kalunin kung sino yung nasa top. So, para sa amin, malaking impact ko na nadadali namin, especially itong on tour na to. Para sa amin kasi importante to. Hindi pwedeng parang, sige okay lang kung ano yung mangyari. But for us, siyempre, rebuilding kami. Kailangan namin mas mabuo, mas establish pa yung team namin. And happy ako sa team kasi nakikita ko rin kung paano yung relationship namin, yung respect namin sa isa't isa. And pipilitin namin na mas mag-improve at maging better. Coach, 3-0 start to the preseason, tapos next games niyo will be against Cherry and Zeus. So, paano lang makakatulong tong ganitong good start for the team? Like sinabi ko kanina, malaking tulong to dahil siyempre going to dun sa last 2 games namin. Di rin kasi madali yung 2 araw na game, especially yung second game mo. Kasi paano mo siya paghahandaan. But ang good thing kasi sa amin, ang next game namin is sa 19 pa. So meron kaming chance para aralin namin lahat kung ano yung adjustment na gagawin. So yun, malaking tulong sa amin yon. And pero isa pa yung i-ready namin yung mga players kasi syempre medyo uso din yung mga sipon, mga nagkakasakit. Kanina may mga sipon din yung mga players, but sabi ko nga, ganun talaga, uso yan so makiuso tayo. Wag lang alagaan. I mean, wag yung hayaan na sa katawan niyo yan. Siyempre yung maintenance, paano rin gamutin. So, with the help yung coaching staff, yung PTs namin na kailangan monitor din yung bawat isa. Kasi yun yung pinaka-importante, paano magiging healthy yung mga players. So, Thank you, Coach. Thank you.